Katambayan, dito tayo sa isa nating kaibigan, no? May manok. Ito, binibenta po ito lahat, sa mga gusto po, mga taga Jensan. So, isa nating kaibigan, no? Nag-alaga ng manok. Si Sir, ano pangalan mo, Sir? Job. So, yan, katambayan. Mga decal ba ito, Sir, no? Decal ba, tsaka Rhode Island Red. So, mga RTL na po ito, mga katambayan. So, available po ito sa mga gustong bumili. Yan, si Sir. Mga ilang buwan na to, Sir? 4 months. 4 months. Yan o, si Sir, oh. Mga Rhode Island Red. RTL pa po talaga. Hindi ka breed. Magkano yan, Sir? 800. 800 per head. So, lahat yan, katambayan, Corridas yan, 800 per head. So, ilalagay ko lang. Dito lang yan sa ano? Sa PLJ. Display. Sa ano lang, no? Sa highway. Ayan. Lagay ko lang yung contact sa mga gustong bumili. Pwede na kayo. Sa ating patugang hammered katambayan o yung tagit 50 po natin, pwede din po natin yung haluan po ng Intenso Plus. Ilalagay po natin sa tubig at saka yung tubig yan yung ating gagamiting pang halo sa ating hammered. Yung Intenso Plus ay ano natin, hatiin po natin yan sa dalawang baldik pagkainan. Tsaka lalagyan po ng hammered. So, ganoon na po. Electrolytes. Maganda sa ating mga lagang malalaki din po. So yan na po katambayan, no? Yung ating Intenso Plus na feeds halo. So bago tayo pumasok sa ating manukan ay sigurado po handa na po yung ating pagkain. At pagpasok natin ay mapakain na po natin yung ating mga alagang manok. So, ibibigay na lang po yung pagkain. Sa nakalipas po na 2 araw katambayan, yung ating manok po ay unti-unti nang bumabalik po sa kanilang pangingitlog. So nakakolekta na po tayo ng 5 to 10 a day. Lahat-lahat po dito kasama yung sa loob natin ng mga manok. Yan. So malaking epekto yung ating binigay na bagaso. Yung collections naman po natin nandito na po. Madumi kasi yan. Nakakolekta na po tayo. Doon sa loob 5, dito sa labas 5. So may pagbabago po. Lalo na po na yung ating feeds, minsan lagyan po natin ng King's Beta Plus. Bumabalik na din sa dati yung sigla ng ating mga alagang manok kumpara nung dati na talagang nanghina yung ating mga alaga dito. Lakas pa rin kumain kahit yung ating pagkain dati na may halong bagaso, ganun pa rin, pero yun nga may epekto po talaga. Lulusog na po natin mga alaga. Nasa mga more than 20 ata dito yung mga inahin. So 5 kada araw na po yung nakukulikta natin. Wala pang nangitlog dito. Minsan kasi dyan sila nangitlog sa damo. Sana tuloy-tuloy na yung ating egg production sa ating mga alaga. Lalo na yung decal po natin. Napakalakas po ng itlog. Dito, wala pa. Maaga pa naman. Mamaya pa to mga lunch. May itlog. So magandang araw po sa ating lahat po dyan mga katambayan. At ang pag-usapan po natin ngayon ay yung paano po tayo kumita agad sa pagbebenta ng native chicken, pag-aalaga. Sa pagmamanok po, may mga diskarte po talaga ang isang breeder. So kung tayo po mag-aalaga ng manok, siguraduhin po talaga natin na may mga market po tayong pwedeng pagdisposan. So una po dyan, yung pinakamaganda talaga yung native. So ang panlaban po dyan ay karne. So sa karne po, yung native, hindi po yan nagpapatalong. Talagang naibebenta po yan, stable po yung market, hindi po nauubusan ng customer. Yung sa ating mga heritage ngayon, biglang humina, pero yung native po walang paghina po yan, tuloy-tuloy po ang kita po dyan, hindi nga masyadong kalakihan, kahit sabihin pa po natin na 40 to 50 kada kilo yung kikitain mo sa pagbebenta ng manok, ng native, magandang kita na po yan. So saan ka po makakahanap ng 50 pesos pag nakabenta po kayo ng 1 kilo? Sa atin po dati na nag-aalaga po tayo ng native, nagba-buy and sell po tayo, pumupunta pa tayo sa mga bukid po sa probinsya para lang makakuha. So araw-araw tayo nagbibenta sa tabing daan. Isa po yan sa pinakamagandang pag-displayhan. Siguraduhin nyo lang po na hindi bawal
Kasi dito sa Jensan wala naman pong nagbabawal sa atin na magbenta po sa tabing daan. May mga area na pinagbabawal, pero sa ating pwesto po na na-displayhan dati ng pabo, walang nagbabawal sa atin, so pwede tayong magbenta. Yan yung maganda. So nakakatulong din po na mabigay din po yung permasyon sa ating mga kaibigan, lalo na po sa mga may mga manok na yun, native, na pwedeng ibebenta nila yung mga alaga nila. Mas maganda kasi na tayo mismo ang magbenta, kasi mas malaki yung kikitain natin kung sarili po natin yung manok. Kasi kung i-dispose lang po natin, ibebenta sa mga merkado o sa market o sa palengke, mas mura yung kuha nila doon. So nasa 200 po yung kumprada ngayon dito sa Jensan, at yung bentahan po nasa 250. So bawat kilo po ay may 50 pesos ka po kung sakaling mag-buy and sell ka po. Yan yung pinakamabilis po para kumita po tayo sa pagni-native. Kung mag-alaga naman po tayo ng native, okay rin po yan, kasi sarili po natin. Basta marunong lang tayo dumiskarte sa patuka po nila, makatipid po tayo, maghanap po tayo ng mga pamaraan para makatipid. Maganda din po yan, mas malaki yung kita ko sarili din po natin. Kailangan nga lang po ng 2 to 3 buwan bago makapag-produce po ng karne sa pag-alaga po ng native. Pero ang maganda naman po sa native, mga katambayan, ay hindi po basta-basta kasakit kumpara po sa mga heritage chickens po natin. Kung yung heritage chickens po natin may mga pamaraan tayo sa pagbenta online, yun nga lang, marami na po tayong competition. Kung sa daan po kayo, sigurado po na kung yung dadaanan o pag-displayhan nyo po ay madaming dumadaan, malaking chance po na matatandaan kanila, o kumbaga kung hindi man sila makabili ngayon, baka kinabukasan maisip nila na bumili po ng native chicken, doon ka nila pupuntahan, doon sila hihinto at bibili sa iyo. So yan yung maganda, na hindi po tayo basta lilipat kung saan saan. Kung hindi tayo mabentahan sa isang lugar, lilipat ka na kasi hindi ka nabentahan. Hindi po ganun yung diskarte. May mga time po talaga nga zero nga tayo, pero sa susunod mga araw, susunod ng mga linggo, ay matatandaan na doon na sila bibili. So yan yung maganda sa pagbibenta sa tabing daan. At yun nga, yun sa atin nandito sa Jensan, sa ating area, ay walang nagbabawal. So free po tayo nakakabenta. Hindi dapat tayo mahiya pag nag-alaga po tayo ng mga ganitong hayop po, pagkain. So pag pagkain po ang pag-usapan, marami talagang market. Sana po dyan yung pagsusupply po sa Aros Calduan. Dati yan po yung aking ginagawa. Pinakamaganda po talaga na ano po yan, market, yung pag-supply sa isang Aros Calduan. Kasi yung sa atin, dati nasa 20 po na manok yung ating naibibigay na susupply po sa isang Aros Calduan po dito sa Jensan, sa ating native. Meron din po mga resto bar, restaurant, maaring pong mas mataas yung presyo na kuha po nila. Pwede din po na dress yung ano nyo po, i-produce nyo, ibigay nyo po sa kanila. Yun nga lang, mas mahal po kung dress chicken na po yung ating ibibigay po sa kanila o ipoproduce. So nangyari din po yan sa akin na nag-produce tayo ng dress po sa ating kaibigan. So ready to cook na po. So, mas mataas nga lang ng presyo, kumbaga sa live 250, yung ready to cook na po nasa 300 po yung kumbaga presyuhan po pag ganun. So, yun nga lang, mahirap nga lang kasi tayo mismo ang maglinis. Pero pwede naman po tayong magpunta po sa mga slaughter. Sila po yung naglilinis doon. Ang sayo lang ang magbayad lang po ng 10 pesos to 20 pesos per manok o per chicken. So ganun po yung paglinis kung gusto nyo pong i-deliver nyo na lang po ng ready to cook. Marami naman pong diskarte din po para lumaki agad o makapag-produce agad po tayo ng 1 kilo na native chicken ay yung pag-upgrade po ng ating mga native chicken, gaya po ng paggamit po ng mga heritage, kaber, hulo o mga malalaking manok na pwedeng ipares sa ating native po na babae. Yun nga lang, kailangan din po natin na i-feed yung ating tawag nito, kumbaga mga sisiyo para lumaki agad. Kung mag-feed po tayo, dapat yung diskarte din po natin, magpakain po tayo ng mga organic. Gawin nating merienda po yung mga madidi agwa, azola, at maging masarap din po yung kanyang karne. Yan lang po ngayong araw, at sana po ay may nakuha na lang po tayong kuting idea po sa mga diskarte po para makita agad o kumita agad po sa pag ni-native po sa panahon ngayon na bare months. Malaki talaga yung potential, nakikita po tayo ng malaki. Sa mga nanood po pala na aking mga previous videos, mga bago po natin subscribers and viewers,
welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po yung napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-follow at i-like din po yung ating Facebook page Manok Tambayan. Nag-upload na rin po tayo doon, malaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Andy Abong, user Marjon de la Serna, #Kabislong. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye!